Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Lunes, June 9, 2025. Para sa ulo ng ating mga balita, pag-aproba sa wage hike bill na papanahon na, bunggo. Pagpalag ng DND sa China, suportado ng 3 grupo. Makabayan. Paslit, Lolo Dido, sa lunod. Ay, talaga naman ang nalunod. 88 LTO executive nasa hot water. 88 ba marami-rami po ito, ano? 205 driving schools, ipapasara. PCO chief, suportado ng media groups. PNP, sa HR, human rights ng kriminal, tiniyak. 50% ng pamilyang Pinoy, mahirap ang tingin sa sarili. Mabuti, 50% lang. Yung 50%, anong tingin sa sarili? Rich? Ano yung tingin doon sa 50%? Okay, so dadako na po tayo sa detalye ng ating mga balita. 88 LTO executive nasa hot water. Nasa hot water ang 88 official ng Land Transportation Office, habang 205 naman ang driving school ang namimiligrong may pasara dahil sa umano'y pagkakasangkot sa sari-saring anomalya, kabilang ang non-appearance sa pag-isyo ng Territorial and Practical Driving Practice. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Baygor Mendoza na ang hakbang ay bahagi ng agresibong crackdown laban sa mga asangkot sa samot-saring iligal na aktibidades. Ayon kay Mendoza, mabulgar sa kanilang investigation na 88 chief ng mga district office ng LTO ang sabit sa regularidad, dahil dito iisyuhan ang mga ito nung notice to explain kung bakit hinayaang mamayang ang maling sistema sa mga driving schools na nasa kanilang responsibilidad at jurisdiction. Tinukoy ng opisyal na kabilang sa paglabag ng mga driving school ay ang tampering ng mga akses sa Land Transportation Management System or LTMSI para may pa-upload ang Territorial Driving Course at Practical Driving Course certificate para sa kanilang mga kliyente na mas maraming kumpara sa araw ng limitasyon na itinakda ng LTO. Gayunpaman, ang pag-issue ng PDC at TDC certificate sa kabila ng hindi naman makumplito ang rekisito sa oras na non-appearance sa issuance ng PDC at TDC certificates ng pangunahing requisitos sa pag-apply ng driver license. Nitong nakalipas na buwan, may mahigit na 100 driver schools ang nasuspindi sa sari-saring paglabag sa mga kinalaman sa pag-issue ng TDC at ng PDC. Mukhang tatamaan, 88 local executive nasa hot water ng LTO dahil po rito sa usapin ng driving schools na dion man sa usapin ng non-appearance. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ngayon po ay June 9, 2025. PNP sa HR Human Right ng Kriminal, tiniyak walang lalabgin ng karapatan pantawang sinumang kahit pa ng isang kriminal at sa halip ay bibigyan ng due process. Ito ang tiniyak ni Philippine National Police PNP Chief Police General Nicolas Torre III bilang tugon sa pangamba ng Commission on Human Rights or CHR hinggil sa pagpapatuwad dito ng metric system kabilang ang paramihan ng mahuling kriminal at lumalabag sa batas kasabay ng pinagting na kampanya laban sa illegal na droga. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jen Fajardo na sinusunod nila ang mga legal na pamantayan alinsunod sa saligang batas ng Pilipinas Revised Rules of Criminal Procedure at PNP Operation Procedures.
Una nang nilinaw ni Torre na ang kanyang direktiba ay hindi competition sa kabila ng mga naaresto, kung hindi isang palawagan para sa masigasig, mabilis, mahusay na makatarungang pagpapatupad ng batas. Nabatid na nakatakdang magtungo ngayong araw ay nagtungo talaga si General Torre. Si Torre nang linawin ang negative interpretation sa binitawan nitong paramihan sa huli. Talaga naman ang Commission of Human Rights tila pumalag doon sa wording na paramihan ng huli. Ano kaya kung sinabi ni General Torre na pauntian ng huli? Siguro wala siyang walang kibo ang CHR. Kasi kaya ginawa po ito ni General Torre. Makikita nyo po kasi ngayon sa komunidad, sa mga barangay, tumatas po ang mga krimen na kailangan na rin po umaksyon ang PNP. Otherwise, kung sila po ay tuluyang patulog-tulog, baka sasabihin walang ginagawa ang ating presidente. Ganon din po ang miyembro ng ating kapulisan. Ang maganda lang po rito, dahil ito pong si General Nicolas Torre III, bagamat siya po ay talagang lalaking-lalaki ang dating, hindi po siya nagdalawang isip para mag-courtesy call diyan po sa opisina ng Commission of Human Rights diyan po sa Quezon City para pag-usapan ang mga panuntunan, para pag-usapan, para masigurado na hindi malalabag ang tinatawag na human rights para doon sa mga lumalabag sa batas o kaya yung kanilang mahuhuli. Palakpakan po natin si General Torre. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 50% ng pamilyang Pinoy mahirap ang tingin sa sarili. Batay sa pinakabagong survey na pinalabas ng Social Weather Station or SWS na dinaos mula sa Abril 23 hanggang 28 taong kasalukuyan ay nasa 50% ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. Ayon sa SWS, ang naturang datos sa may mababa na 5 puntos kumpara sa naunang survey na isinagawa noong Abril 11 hanggang 15 taong kasalukuyan. Iniugnay ng SWS ang pagtala nito ng 50% sa pagbaba ng datos sa Metro Manila at Mindanao at pinanatili ng parehong datos sa Mindanao at Balance Luzon. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas sa nasa 67%, habang pinakababa naman ito sa Metro Manila na umabot lamang sa 33%. Aba, 33% lang po pala ang mahirap dito sa Pilipinas ay sa Maynila. Mukhang kasama tayo sa mayaman. Itong ating kasama na si Gerald, tumatawa dahil mukhang hindi tayo nakasama doon sa mga sa 30%. Samantala, 8% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay nasa borderline o gitna ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 42% naman ang nagsasabing hindi sila mahirap. Baka dito tayo sa 8%, Gerald, na nagsasabing borderline. Pero pwede na, at least hindi na tayo kasama sa 33%. Ang survey ay sinagawa sa pamagitan ng face-to-face interview at nilahukan ng umabot sa 500 Pilipino adult sa buong bansa. Talaga naman buong bansa pala. Ang tayo ay nasa ilang milyon na ba tayo? Tapos ang tatanungin, 1.5 lang pala, no? Talagang magagaling ang nagsusurvey na ito, kaya minsan sumasablay katulad nung nakaraan eleksyon, sumablay ang yung mga survey, ano?
Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Negros Power, nagatid ng kalidad serbisyo sa electric service. Aba, okay ito Okay, so ito po agad na naipatupad ng Negros Electrical and Power Corporation, Negros Power, sa loob loob lamang ng 9 na buwan para mag-take over ang electric service sa Central Negros ay malawakang pagbabago sa infrastruktura sa kalidad ng serbisyo. Sa isang pakipagdialogo sa business at consumer leaders ay nilatag ni Negros Power President and CEO Roel Castro ang comprehensive report na nagdidetalye ng mga nagawa ng proyekto mula nang magsimula ang kanilang operasyon noong Agosto 2024. Ilan sa naisagawa ng Negros Power ay kumpletong rehabilitation ng Aliyah Substation 30 km Bacolod, Silay 69 kV sub-transmission line kung saan pinalitan ang mga poste at electric line. Naglagay din ng automotive circuit closer load brake, disconnection switch ng paglalagay ng mga energy efficient na distribution transformers na pinalakas ng kumpanya laban sa electricity pilferage. Libo-libong mga digital electric meters nang pinalit sa mga kababayan ng walang dagdag singil. Gayon din ay naglagay ng mga higit 100 payment centers upang maging mabilis ang pagbabayad. Pinalitan din sa prosesong application ng kuryente na tinatawag na 24/7 ang customer service team na maaaring mahingian ng tulong o impormasyon. Isa sa kanilang malaking tagumpay sa nakalipas na 9 na buwan ay ang pagbigay ng kuryente sa mga lugar na wala pang supply sa ilalim ng Setyo Electrification Program. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:14 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Media Patrol. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po tayo ng maiksing patalastas, Mr. Chairman, Net Radio. Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo.
bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. So maraming salamat sa ating sponsor, Mr. Ramil Obra, tungkol po sa ating jingle. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo maghatid ng mga sariwang balita mula sa ating report mula kay Gerald Nazaro. Gerald, pasok! Ganito po ang balita sa mga oras na ito. 12 puslit na sasakyan galing ng US, inarang ng Bureau of Customs. 12 puslit na sasakyan ang lahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Services o BOCCIIS sa dalawang kargamento sa Metro sa Manila International Container Port o MICP galing ng Estados Unidos. Ayon kay BOCCIIS Director Bernie Enciso, sinilalim sa X-ray imaging sa MICP ang dalawang shipment makaraang makatanggap ng impormasyon na naglalaman ito ng misdeclared and undeclared items. Sinigawang X-ray imaging, natuklasan ang 12 sasakyan sa loob ng kargamento na unang diniklarang naglalaman ng car accessories and supply. Laman ng dalawang container ang mga sumusunod. Isa ang unit na 1996 Acura Integra, 3 unit ng 1998 Honda Civic, isang unit na 1999 Honda Civic, 4 na unit na 2000 Honda Civic, isang unit na 2002 Honda S2000, isang unit na 2004 Honda S2000 at unit ng 2007 Mini Cooper na naka-consign sa Danish Consumer Goods Trading mula sa United States. Ayon kay Deputy Commissioner for Intelligence Group, Joby Max Uwi, nakatanggap sila ng informasyon na sangkot sa pagpupuslit ng mga sasakyan ng mga hagi nito ng kargamento, kaya tinrabaho ito ng intelligence unit ng Bureau of Customs sa nakalipas na mga linggo. Ayan, tuloy-tuloy mo na, Gerald. Sa ulo ng isang balita, PCO Chief, suportado ng media groups. Hayagang nagpahayag ng suporta kay President. Ayan na, tatik-tikata. Muling babalik si Gerald maya-maya lamang. At sa kasalukuyan, Mr. Chairman, pakidouble check ang ating linya. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:40 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Media Group, suportado ni Roy sa matatag na PCO. Nagpahayag ng suporta ng 3 kilalang organisasyon ng media na kinabibilangan ng Justice Reporters Organization o Juror, Soxologian Press Club at Publisher Association of the Philippines and Public kay Presidential Communications Secretary Giro is dahil sa kanyang proposisyonalista, integridad bilang mamayan at kakayahang pamunuan ng PCO. Sa pahayag ng Juror na binubuo ng mga veteranong mamahayag na nakatalaga sa Justice Bait, ipinakita ng Roes ang makakatangin ng isang tagapaghatid ng impormasyon na may katarungang kalinawan at respeto sa karapatan ng publiko sa mailaman ang totoo. Marami sa mga taga-juror ang nakatrabaho ni Roes at nagpatunay na kredibilidad nito at maging ang pag-unawa sa papel ng media. Sinigundahan naman ito ng Soxologian Press Club sa pamagitan ng kanilang manifesto of support
na ipinadala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling si Roes bilang pinuno ng PCO. Si Secretary J. Roes, isang bisatang broadcaster, journalist, ang pinakamaraming namuno sa PCO bilang pangunahing sangay ng komunikasyon ng Administrasyong Marcos. Ayon kina Club President Joseph Jubilag at Chairman Attorney Isaias Goles Jr., nagpahayag din ng suporta si Papi President Nelson Santos na bibigyan diin ng kahalagahan ng patuloy sa mga komunikasyon ng pamahalaan, lalo na sa panahong puno ng ingay sa politika at pressure mula sa publiko. Nagbahala rin si Santos tungkol sa hindi magandang tingin ng publiko sa madalas na pagpapalit ng leader ng PCO, lalo na si Roes na ang ika-4 na press secretary mula sa 2022. Tama naman kung tutusin. Kasi ang press secretary, napakalaga po ang papel. At sa bigat ng responsibilidad nito bilang opisyal na tagapagsalita ng ating Pangulo, kailangan po ang sapat na kakayanan, sapat na karanasan, para ito ay maging epektibo. At ito naman pong si J. Roes, hindi naman po lingid sa ating kalaman na una, siya po ang pinakabagong press secretary sa panunungkulan ng ating Pangulo. Bago pa lang naman siya. Pangalawa, si J. Roes naman ay isang batikang reporter, journalist, broadcaster, dahil sa kanyang karanasan sa field at pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao, kasama na rin po ang kanyang co-media, di ba? Yung kanyang mga kasama sa pamamahayag. Kung sakasakaling ito pong si J. Roes, kung inirekomenda ng ibang grupo na may kinalaman sa pamamahayag, tama lamang. Wala po tayong dapat ireklamo doon. But, iyan naman po ay nasa prerogative ng ating butihing Presidente Bongbong Marcos, kung siya nga po ay magpapatuloy pa sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng Presidential Communication Office or PCO. Di ba? Ganun lang naman yung kasimple. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pagpalag ng DNI sa China, suportado ng 3 grupong makabayan. Umani ng suporta mula sa 3 grupo ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gudia ang pagpalag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa mga tanong na ibinato ng 2 mataas na opisyal ng militar ng China na matuturing na isang para na pabubuli sa isinagawang taon ng Security Forum na ginanap sa Shangri-La Hotel sa Singapore. Ang deklarasyon ng pagsuporta kay pinahayag ni Gudia kasama ang kanyang mga libu-libong miyembro na kumakatawan sa mga grupo ng Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokratikong Demokrasya or ABACADA, Filipinos Do Not Yield FNDIY, Movement at People's Alliance for Democracy and Reform or PADIR, na matagal nang nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga agresibong pag-atake ng China sa Pilipinas na may tuturing na paglabag sa kasunduang naayon sa pinirmahan sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS noong Disyembre
10, 1982. Ayon kay Guria, ang mga binitawang tanong ng dalawang opisyal ng China ay isang pakana para kay Secretary Teodoro upang magbigay ito ng marahas na tugon sa problema ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Guria, hinangaan niya ang katapatan ni Teodoro sa pagtugon sa mga tanong ng dalawang military opisyal ng China na kung saan ang kanyang pagsagot ay pinalakpakan ng mga dumalo sa forum. Ayan, yun ang napapala ninyo, ha? Akala nyo ang defense, itong DND, akala nyo Department of National Defense. Akala nyo papatulan kayo, no? Akala nyo hindi kayo sasagutin ng malumanay mula sa representante ng ating bansa na ito pong si Secretary Teodoro naman. At alam nyo si Teodoro, abogado yan, ha? Hindi yan, akala nyo, hindi yan tika-tika, ha? Talagang bigatin po yan at ang pinagdaanan niya ay tila siya yata ang pinakamatas na nakakuha ng siya po ay pumasabar top notcher yan, di ba? Ito pong si Secretary Teodoro Gibo. Ito pong si Teodoro Gibo. Tumakbo na siya ng presidente dati. Tapos tumakbo rin ni senador. Kaya lang hindi rin pinalad. Ayan, so yan po ang ating mga balita at maya-maya tayo ay magkakaroon uli ng isang patalastas, Mr. Chairman. Yung banda kanina, yung banda dyan sa flag raising ceremony ng lungsod ng Parañaque at nagipong maganda ang flag raising ceremony kanina at yung pong banda, yung banda ng pamalang lungsod ay pakinggan natin, Mr. Chairman. Ikasama na. Sa mga sangguniang panglungsod,
Ayan na. Ayan po yung banda ng lokal na pamalaan at yung po ay bahagi ng flag raising ceremony ng ating lungsod ng Parañaque. So in credit po yan yours truly. Nandiyan po tayo sa flag raising ceremony at gusto natin ipalam sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang pagtataas ng bandila ng ating bansa tuwing Lunes dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:52 ng gabi. At muli pong babalik ang ating correspondent reporter, Gerald Nazaro. Gerald, paso! TNBS exempted sa income ayon sa MMDA or Metro Manila Development Authority. Inihayag ni Metropolitan Manila Development Authority or MDA Chairman Romando Artes na nakatakda silang maglabas ng sticker para sa mga Transportation Network Vehicles Service o TNVS na exempted sa No Contact Apprehension Policy o INCAP. Ayon kay Artes, nakipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng TNVS upang makuha ang listahan ng mga sasakyan kapag naisumite sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa verifikasyon. Ani Artes, sa pamamagitan niya ng sticker, madetermina at matutulungan ang mga traffic enforcers na makilala ang mga exempted na TNVS motorcycle. Gayunman, sa mga TNVS units na walang sticker, maaaring magpakita ang mga ito ng franchise documents. Ipinatutupad niya ang INCAP sa layunin na isulong ang disiplina sa trapiko na nakahanay sa mas malawak na agenda sa pamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bukod dito, nilinaw din ni Artes ang isyu ng mga motorsiklo na may 400cc pataas ang engine displacement na hindi na kinakailangang dumaan sa motorcycle lane na ibinatay sa international standards. Ayan, so talaga naman, yan po ay balita mula po sa ating correspondent reporter, Gerald Nazaro. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Magbibigay lang po tayo ng update para po doon sa plenary session number 54, Monday, June 9, 2024, diyan po sa Senate of the Philippines. Agenda, third reading. Printed copies were electronically distributed to the senators on June 6, 2025 in compliance with the 3D rule in the Constitution. Senate Bill number 2821, enacting institutional reforms and the acquisition right of way for infrastructure projects by the national government and public service providers, amending for the purpose Republic Act number 10752, otherwise known as the Right of Way Act. Ay, huwag kayong mga ganyan itong mga right of way nito na biktima po kami yung bahay namin na bungalow, ay anong tawag doon? Yung bahay namin na nadali nadaanan hindi po ako masyado talagang naalala ko itong right of way na to imbis na nananahimik kami, dinaanan nyo Senate Bill number 2868, an act banning and declaring illegal offshores, giving operation in the Philippines and other operation related thereto, repealing for the purpose Republic Act number 11,590, otherwise known as an act taxing Philippine offshore gaming operation and for other purposes. Aba, talaga bang ibig sabihin nito? An act banning and declaring illegal. Ayan, mas maganda, malinaw. Dahil kayo ipinagbawal nyo po yung pogo, pero yung pigo, yung pong mga tawag doon, yung talpakan, ano ba ang tawag doon? Yung illegal online sabong. Tuloy-tuloy kayo huwag kayong ganyan sabi ninyo, bawal ang mga online, ayaw yung mga pero nagkalat po sa social media, nag-aalok na tatalpa ka ba? Di ba? Mahirap ang ganyan labanan Huwag kayong ganyan napakarami po ngayon ang sa social media ang lumalabas na nag-aalok tungkol po sa online gaming na yan Huwag kayong ganyan mabuti na lang yung lingkod mataas ang mataas yung tiwala sa sarili, ayaw maniwala.
ayaw maniwala sa mga online na yan, ha? Mas maganda siguro kung physical. Di ba, Gerald? Mas maganda yung physical na yung tungkol doon sa traditional sabong. Tama ba yung traditional? Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Senate Bill number 2982, an act defining the scope and extent of the fiscal autonomy of the judicial branch of the government and for other purposes. Yung sino ba yung nag-ano na yan? Talaga naman. Senate Bill number 2899, an act providing for a comprehensive legal framework for nuclear safety, security, and safeguards, and the peaceful utilization of nuclear energy in the Philippines, and establishing the Philippine Atomic Energy Regulatory Authority, and appropriating funds therefore. Maganda po ito kasi masyado na tayong nahuhuli dito sa usapin ng nuclear energy. Sa ibang bansa, marami namang gumagamit. Katulad ng Japan, di ba? Ang Japan ay karamihan po rito nuclear. Pero tayo ni isang nuclear power plant, wala yata. Talagang yun sa Bataan, hindi naman nagagamit. So, panahon pa yan ni Humahuma. Panahon pa yan ni Ferdinand Marcos Jr. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Dito na po tayo dadako sa Senate Bill number 2903, an act providing for the administrative reforms and reorganization of the Philippine Coast Guard, repealing for the purpose Republic Act number 9993, otherwise known as the Philippine Coast Guard Law of 2029. Okay ito, repealing. Tama po ito. Ayusin na natin ang Philippine Coast Guard natin. Dahil nakikita nyo na pag ang China ay biglang, ang China pag alam nyo naman, alam nyo naman na itong China, halos hindi na mapigilan. Talagang pil nila na bulihin ang ating mga Coast Guard dyan po sa West Philippines. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga Senate Bill na tuloy-tuloy pong tinatalakay ngayong araw. Senate Bill number 2999, an act establishing a mechanism on the declaration of a state of imminent disaster, providing the criteria for its declaration, enabling anticipatory measures and appropriating funds therefore. Talaga naman, tama po ito. Senate Bill number 2613, an act providing for equitable access to Sharia courts, amending for the purpose Republic Act number 9997, otherwise known as the National Commission on Muslim Filipino Act of 2009. At ganun din to, ito po tuloy-tuloy, Senate Bill number 300, an act institutionalizing the career professional system for public school teacher and scholar leaders and appropriating funds therefore. House Bill number 10535, an act amending section 134 and 168 of Republic Act number 8424, otherwise known as the National Interim Revenue Code of 1997 as amended, denatured alcohol. Itong alcohol na to, denatured alcohol, mukhang nag-amin din tayo sa usapin ng Internal Revenue Code. House Bill number 7500, an act establishing an aquaculture feed mill plant in Barangay Bahid, Municipality of Panay, Province of Capiz, and appropriating funds therefore. House Bill number 10242, an act granting the Pampanga Rural Electric Service Cooperative, PRESCO, Inc., a franchise to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain a distribution system for the conveyance of electric power to end users in 34 barangays in the Municipality of Mexico, Arayat, Santa Ana, and Magalang, Province of Pampanga. House Bill number 10483, an act granting Benguet Electric Cooperative, BINICO, a franchise to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power for the end users in the Municipality of Atok, Bacon, Bocod, Bugyas, Itugon, Kabayan, Kapangan,
Kibungan, La Trinidad, Mancayan, Sablantuba, and Tublay, Province of Benguet and Baguio City. House Bill number 10243, an act granting the Aklan Electric Cooperative Akelco and a franchise to construct, install, establish, operate, on, manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power to the end users in 17 municipalities of Province of Aklan, the municipalities of Pandan, and Libertad of the Province of Antique, and Barangay Damayan, Municipality of Sapian, Province of Capiz. House Bill number 6013, an act creating barangay in the city of San Fernando, barangays of Pampanga to be known as Barangay Pulong Bulo. So yung mga nabasa natin, ito po ang kasalukuyan tinatalakay ng ating Senado. Talagang napakarami po ang kanilang binabanatan, lalong-lalo na po sa usapin ng electricity naman sa iba't ibang lugar ng ating bansa. So tayo po ay naniniwala naman na tayo po ay dapat bilis-bilisan ng mga ganitong batas para naman sa usapin ng electricity, makatulong na po doon sa ating komunidad, ganun din po sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa mga House Bill na tinatalakay ng ating Senado. An act creating barangay in the municipality of North Sagaray, Province of Bulacan, to be known as Barangay Friendship Village Resources o Barangay FBR. Aba naman mukhang Pidilbi Ramos magkakaroon ng barangay. Siguro ito yung mga barangay na napagawa ng pabahay ni FBR. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Marami pa ito, no? House Bill number 1005, an act establishing the municipality of San Miguel, Province of Zamboanga del Sur, a district hospital to be known as the Zamboanga del Sur, second district hospital, and appropriating funds therefore. House Bill number 1162, an act establishing in the municipality of Baler, Province of Aurora, Level 3, General Hospital to be known as the Aurora Medical Center, and appropriating funds therefore. Tila itong Baler na ito, Baler Aurora. Talagang kailangan na po yan dahil alam nyo naman na ang Aurora, tila dulo na rin po ito ng Nueva Ecija, no? Baler, di ba? Province of Aurora. House Bill number 1163, an act establishing in the municipality of Iloilo, Province of Zamboanga del Norte, Level 3, General Hospital to be known as the Iloilo General Hospital, and appropriating funds therefore. House Bill number 10080, at act upgrading the Quirino Province Medical Center in the municipality of Cabarugis, Province of Quirino, into a Level 3 General Hospital, and appropriating funds therefore. House Bill number 10405, an act establishing State College in the Lone District of the Province of Dinagat Islands, and appropriating funds therefore. Itong Dinagat Island, dito yata si sino ba yung may kultong? House Bill number 10622, an act establishing state colleges and municipality of Alabil, Province of Sarangani, and appropriating funds therefore. House Bill number 9314, an act is converting the Bao Community College and the municipality of Bao, Province of Camarines into a state college to be known as the Rinconada State College, and appropriating funds therefore. Itong Bao po, sa amin po ito, palakpakan po natin si Luis El Villapuerte dahil siyempre yung Bao kanila ito, no? Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagtalakay dito po sa House Bill number 9642, an act for converting Aurora State College of Technology in the municipality of Baler, Province of Aurora, into a state university of known as the Aurora State University of Science Technology, and appropriating funds therefore. House Bill number 9155, an act reviewing for another 25 years the franchise granted to Pika Broadcasting Corporation under Republic Act number 8685, entitled an act granting to Pika Broadcasting Corporation a franchise to construct, establish, install, maintain, and operate radio and television station in the Philippines. House Bill number 1069, an act granting the Camarines Sur for Electric Cooperative Incorporated Casureco for a franchise to construct, install, establish, operate, non-manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power for the end users in the municipality of Ocampo, Tigaon, Sangay, Guwa, San Jose, Lagunoy, Presentation, Garchitorena, and Caramuan in the province of Camarines Sur. Palakpakan po natin again. Oy! Ito pong Casureco po, doon po ito sa bayan namin na nakala sa Tigaon, Camarines Sur. Under the management po yun ng
PAM ng Puente Villa Clan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. House Bill number 1004 to, anak granting franchise to Pars Laguna Electric Cooperative Incorporated or PLECO to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power to the end users in the municipality of Cabinte, Pagsanan, Lumbang, Kalayaan, Paiti, Pakel, Pangil, Siniloan, Pami, Bambitak, and Santa Maria, Province of Laguna. Ba talaga ng kailangan ng electric dyan para kahit kabundukan yan, basta maliwanag ang ilaw, madaling pumunta natin mga kababayan at mabilis umangat ang ating bayan. House Bill number 1189, anak remaining Barangay New Alabang Village in the city of Muntinlupa, Barangay Ayala, Alabang. House Bill number 4839, an act declaring June 17 of every year a special working holiday in the city of Lapu-Lapu, province of Cebu, and commemoration of its charter anniversary. House Bill number 9601, an act establishing a high school for sports in the municipality of Bagac, province of Bataan, to be known as the Bataan High School for Sports, and appropriating funds therefore. House Bill number 9602, an act establishing the Baybay City High School for Sport in Baybay City, province of Leyte, and appropriating funds therefore. House Bill number 1003, an act establishing the National High School in Barangay Duos del Norte, municipality of Bindang, province of Leyte, to be known as the Duos del Norte National High School, and appropriating funds therefore. House Bill number 1185, an act establishing a National Science High School in the province of Tanay, province of Rizal, to be known as the Tanay National High School, and appropriating funds therefore. Aba, marami-rami po ito. Tuloy-tuloy na po tayo. House Bill number 1167, an act converting the Alegria Elementary School in Barangay Alegria, municipality of Barcelona, province of Sorsogon, into integrated school to be known as the Alegria Integrated School, and appropriating funds therefore. House Bill number 11351, an act converting the Patag Elementary School in Barangay Patag, municipality of Berosen, province of Sorsogon, into integrated school to be known as the Patag Integrated School, appropriating action. Palakpakan po natin si Ties Escudero, kanya po ito. Ang Act Bill number 1129, an act recognizing Singapore School Cebu, an educational institution of international character and guaranteeing certificate prerogatives conducive to its development and growth. House Bill number 1130, an act recognizing Singapore School plus an educational institution of international charter and granting certain prerogatives conducive to its development and growth. House Bill number 1130, an act recognizing Singapore School Manila's an educational school of international character and granting certain prerogatives conducive to its development and growth. House Bill number 1130, an act recognizing Singapore School Manila Green Campus as an educational institution of international character and granting certain prerogatives conducive to its development and growth. For interpellation, Senate Bill number 2600, Committee Report number 98, an act ensuring the senior high school graduates under the Quito 12 program are equipped with the knowledge, training, and skills demanded in the labor market, enhancing their employability and competitiveness, creating the Batang Magaling Council to strengthen multi-stakeholders, collaboration and support for their employment, allowing deduction and of training expenses incurred for their skills development, appropriating funds, therefore and for the purposes sponsored by Wing Gatsalyan. Ito po yung sa mga Quito 12, ano? Na kung saan ay dinagdagan ng 2 taon, si junior at saka junior at saka senior, ano? Talaga naman mukhang kumikita yung mga private school dito, ano, sa Quito 12 na to. Instead na natapos ng ating mga anak, nadagdagan pa ng 2 taon at pagkatapos, ito na pong interpellation ni Senator Wing Gatsalyan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ito pa rin po ay galing pa rin po sa tinatalakay ng ating Senado ngayon. Committee Report 136, the revenues generated by the government from the Philippine Offshore Gaming Operation Pogos is sponsored by Wing Gatsalyan to interpolate Senator Aquilino Coco Pimentel. Senate Bill number... bakit hindi nyo na ito isang tabi? Huwag na kayo mag-generate ng government from the Philippine Offshore Gaming Operation na ito. Basta wag ng online. Kasi nakakaawa ang mga Pilipino natin, ha. Nakakaawa yung bari-bariyan ng alang ang kita pagkatapos kukuha ng cellphone, maglulod, bibili ng wifi, tapos tataya sa salpak, ano? Tataya sa
salpak at saka sa scatter. Nako, kawawa po ang ating mga kababayan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita ngayon. Senate Bill number 257 under Committee Report number 210. An act providing for the medicalization of cannabis, expanding access to medical cannabis as a means of medical treatment, expanding research into medical properties, enumerating prohibited acts and prescribing penalties thereto. Sponsor Senator Robin Hood Padilla, Interpolation Jingo Estrada, Ejercito, Senator Wing Gatsalian, Senator Iscaitana, Senator Joel Villanueva, Senator Aquilino Coco Pimentel. Ba? Mukhang may maalala tayong bata si Robin. Itong tungkol sa medicalization of cannabis is expanding of medical treatment. O, tika. Palakpakan natin si Robin, may batas. O, di ba yung cannabis po, ito yung marijuana. Matagal na po itong pinag-uusapan kung dapat ba itong gawing legal dito sa ating bansa o hindi. O, di ba? Kasi sabi nila, gamot. Gamot pala, kawawa yung mga nahuhuli natin na, paano yung mga nahuli natin? Sabihin na yung gamot nila yon. Paano na, Idol? Paano na, Idol Robin Hood Padilla? Paano na yung mga nahuhuli doon sa mga high-grade marijuana? Baka sabihin nila, medical namin to. Ay, Robin, ha, masyadong interesado ka sa marijuana, ha? Huwag kang ganyan, Robin, ha? Pero at least bilang senador, kahit hindi kita binoto, at least makakadali ka rin ng batas, ha? O, alam mo si Idol Robin, magka-babies kami nito, may picture kami nito dyan sa Folk Arts Theater, ha? Nang siya po ay nanood ng sine kasama si Mariela, at in fairness kay Mariela, talaga naman, sabi ni Idol, talagang sabi ko, Idol, pasilpi. Silpi kami dalawa, kasamang kanyang misis na nakalimutan ko tuloy, ano? Talagang si Idol, at ginawa pa kong photographer doon sa loob ng Folk Art Theater, ha? Robin, ha, magkaibigan tayo, Robin, at pinapahanga mo ako, mayroong ka ng batas tungkol sa cannabis. Marijuana yan, ha? Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Bills on the establishment of School Division Office, SDOs, House Bill number 10757 under Committee Report number 552, an act establishing in the municipality of San Miguel, province of Zamboanga del Sur, separate schools division office for the 2nd district of Zamboanga del Sur to be known as the Zamboanga del Sur School Division Office and appropriating funds therefore. Talaga naman, kailan ba ito matatapo? Malapit na. Ito po, number 554, an act establishing the city municipality Maramag, province of Bukidnon South School Division Office and appropriating funds therefore. At ganoon din po itong for sponsor, proposed Senate Bill number 925 under Committee Report number 493, resolution directing the appropriate Senate Committee to conduct an inquiry and aid of legislation to discuss and assess the implementation of Republic Act 9854 entitled Expanded Government Assistance to the Student, Teachers, and Private Education Act GASPI as amended for the purpose of crafting complementary for amendatory legislation. Ito po kita nyo na, ha? Tingnan nyo po kung gaano kabisi ang ating mga senador ngayong gabi, ngayong araw. Napakarami pong tinaltalakay na batas na as soon as possible. Dapat may pasa po ito sa Kongreso ay sa Senado para maging lihitimong batas ng ating Republika ng Pilipinas. Sa oras na ito po ay napirmahan ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil sa kakabasa natin ng mga tinatalakay ng ating mga makikisig, magagaling na senador, lalo na si Cannabis Boy, na ito pong si Robin Hood Padilla, nakalimutan na po natin batiin. Ito pong ating iniidolo naman, diyan po sa Public Information Office, na itong si Harold Ibasco Padilla. At sabi niya, good evening, Kuya Gaspar. Yun ang the best. At yung team sound system, kasama na po yung aking kumpare ni si Ramilo Bra. Regards ko po kayo, lahat po ng ating kasama diyan po sa Public Information Office of the City of Parañaque. Ayan, akala nyo ang mga senador, akala nyo paupo-upo lang. Diba? Ngayong araw, nagmamadali na sila, marathon ang labanan. Sa dami ng batas na ito, na nakasalang po dyan sa Kongreso,
ito pong si Manay Aimee naman ay nagsusumiksik, nagkukumahog tungkol po doon sa usapin ng fixed term ng barangay at sangguniang kabataan. Napakarami po palang batas na mas mahalagang dapat ipatupad o dapat maipasa diyan po sa Senado, nagkakandara pa po kayo na ipospon po ang barangay sa December. Instead na December, gagawan nyo po ng 2027. Ang tanong, bakit? Bakit? Diba? So, yun po ang ating mga katanungan na akala nyo ang Senado, itong si Ches Escudero. Akala nyo itong si Manoy Oragon niya si Ches taga Sorsogon yan Kaya yung binasa natin tungkol doon sa Sorsogon, siyempre pasado na yon. Dahil siyempre pasado na yun, taga Sorsogon siya. Tapos Senate President, hindi pa rin pumasa pag uwi niya ng Sorsogon, baka batuhin si Hart ibang lista niya na. Baka sabihin ikakabuti ng ating probinsya, hindi na ipasa, baka palagi mong kasama si Hart. Yun po ay biro lamang. Diba? Ang ibig ko lang pong ipunto rito, doon po sa lahat ng batas na binasa natin, ganun po nagmamadali po ngayon ang Senado dahil magsasara na po ito sa June 30, tanghalin tapat. Alam mo, Gerald, ang simula ng panunungkulan ng mga halal ng taong bayan ng May 12 ay magsisimula ang kanilang tungkulin sa January 30 at exactly 12 noon. Kaya kapag ikaw mayor, pagdating ng alauna, hindi ka na mayor. Kapag ikaw senador, pagdating ng alauna, hindi ka na senador kung hindi ka nanalo. Ganon din po doon sa ibang mga lingkod bayan na lumahok sa halalan nung nakaraang May 12. June 12, ang eksakta, June 30 at 12 noon, magpapalit na yan ng liderato. For your information, doon po sa ating mga kababayan, kasi bakit sasabihin nila, bakit June 30, magtatapos naman ang June 30, 12 night? Di ba? Bakit 12 night nga na? Bakit nga naman 12 noon? Di ba? Kasi yung bilang ng araw, magtatapos ang June 30, 12 midnight. Pero sa tungkulin, 12 noon. Kaya, masimpleng paliwanag yan. Kung magtapos ang kanilang tungkulin 12 midnight, sino naman pupunta doon sa... sino naman magkukumahog na magpapalit ng liderato ng alas 12 ng gabi? Madaling araw. Kasi may turnover din yan Yung mga sport, yung mga may accounting yan kasiyahan pare, ikaw naman ngayon. Kuya, ikaw naman ngayon. Alam mo naman ako, nanungkulan bilang matinong lingkod bayan. Ako ay isang senador, ako ay isang congressman. Marami ako nagawang batas, kaya kapag ngayon, ikaw na ang congressman, dapat marami kang magawang batas, hindi yung mambubutas. Di ba? Kasi mahirap yan. Kapag ikaw ay isang mambabatas, dapat ituwid mo yung nakapaloob doon po sa ating saligang batas. Hindi po yung katulad ng mga nangyayari ngayon sa Senado sa usapunan forward. Di ba? Di ba? Diyan po sa Senado, hindi na nagkakandusundo sa isang wording na sabi po nitong magaling na Oragon, na talagang abogado naman po ito, veteranong senador na si Manoy Ches Escudero, hindi siya pwedeng magpa-pressure kung kani-kanino. Ibig sabihin, ang galing niya yan. Huwag niyo kaming madaliin dahil alam namin ang aming ginagawa. In short, noong July 3, babasahin na po yung impeachment. Diyan po sa Senado, ginawa niya pa pong June 11. Supposed to be, ngayon po ay 9. Bukas, tila arangkada na po itong si Senate Majority Floor Leader na ito pong si Coco Pimentel, na tila bukas arangkada na rin po yan. Kaya ang ating mga senador, kung hanggat maaari, kung kayo ay may kaping barako, baka pwede po kayo mag-supply ngayon sa Senado dahil pagodan mga yan, puyat pa talaga. Pagdating ng umaga, tuloy-tuloy po ang trabaho ng mga yan dahil sa mga batas na gusto nilang ipatupad matapos para bago magsara ang Senado, maging ang Kongreso. Ayan,
Ayan, Mr. Chairman, patalastas, please. Net Radio. Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:25. Oh, kinain po yung ano natin. Kinain yung oras natin ng mga Senate bill na talagang minamaraton diyan po sa Senado ngayon. Ang sabi po nitong si Janet Pascua, shout out. Shout out yan, ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, kanina nagkaroon po tayo ng flag raising ceremony na kung saan nagkaroon po ng award, yan po sa bulwagang pamalaan ng lungsod ng Paranaque, yan po sa City Hall. At naging panauhin ang Southern Police District sa panguna po ni Police Brigadier General Arqueles naman, dahil siya po ay nagbigay ng Certificate of Appreciation doon sa kanyang mga tauhan na tupad ng kanilang tungkulin diyan po sa San Antonio, Barangay San Antonio, na kung saan kamakailan ay nataga ang isang miyembro ng ating kapulisan, ng ating pulis, dito po sa lungsod ng Paranaque. Mr. Chairman, pakigunga ang ating video. General Arqueles.
sa mga sangguniang panglungsod, sa kapwa ko, kawani at lingkod bayan. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa atin. Tunay pong napakahalaga sa Philippine National Police na may parating namin sa inyong lahat ang aming kaus-pusong salamat, particularly dun sa mga tumulong sa ating nasugatang polis, yung taga nating polis si Staff Sergeant Navarro. Kung wala po ang ating mga barangay tanod na kakampi natin, kapartner natin, katandem natin sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad, ay sadyang mapapahamak na naman ang kawawa nating pulis na nakita nating lahat, napanood nating lahat, na ipinakita yung kanyang passion and dedication sa paglilingkod sa ating mga mamamayan. Pinakita niya ang puso na ng isang tunay na pulis na nagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. So maraming salamat po sa inyong lahat. At nais ko pong ipaalam na ang ating pong bagong Chief PNP, si Police General Nicolas Torre, ay may mga mensaheng nais ipabot sa inyong lahat. Ang sabi nga po niya, huwag nyo nang hanapin ang ating mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. I-dial nyo po yung 911 at kami po ay darating at magbibigay ng serbisyo sa loob ng 5 minuto. So, pagtulong-tulungan po natin yan, lalo pang mas magiging mabilis ang serbisyo ng inyong PNP sa tulong ng local government, sa tulong ng ating mga kapartner, ang mga barangay tanod at iba pang force multipliers. So, inaasahan po natin na mas lalo pang mag-aalap, mag-iinit at maisasaayos ang serbisyong ibinibigay ng inyong Philippine National Police, particularly dito sa lungsod ng Parañaque. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo, Mayor. Mabuhay po ang lungsod ng Parañaque. Mabuhay ang Philippine National. So yan po ay si Police Brigadier General Joseph Arcuelas ng Southern Police District. Kanina po yan dyan po sa ating lungsod ng Parañaque. At in fairness, napakaganda po ang ginawa ng buting general dahil pinalaga niya po yung sakripisyo ng kanyang tauhan dahil kung hindi na agapan ng ating kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque, kasama po yung mga barangay tanod ng San Antonio, baka marami pong nagbuwis ng buhay dahil po doon sa isang kababayan natin na nawala sa sarili. Gustong na managa ng managa hanggang sa naka-encounter niya yung ating pulis na kung saan siya po ay binigyan ng pagkilala kanina dyan po sa lungsod ng Parañaque. So, malapit na po tayo magtatapos at bago tayo magpaalam ngayong gabi, ay gusto po natin na bigyang pagbati ang ating mga nanalo na mga lingkod bayan ng lungsod ng Parañaque. Ganon din po yung mga barangay captain dito po sa 16 na barangay ng lungsod. Mula pa rin po ito sa ating kasama na si Gerald Nazaro. Gerald, pasok! Yes, binabati po natin lahat ng mga nanalong City Councilor sa siyudad ng Parañaque sa pangunguna ni Honorable City Councilor Raquel Gabriel, Councilor Pablo Paulo Olivares II, Councilor Allen Nabatan, Councilor Geodes Marquez, Councilor Bok Insyong, Councilor Toki Baez, Councilor Rina Gabriel, and Councilor Shanine Olivares. At sa District
2 naman po ng siyudad ng Parañaque, binabati po natin si Honorable Councilor Enrico Goles, Councilor Tess Diazis, Councilor Binky Fades, Councilor Attorney Jet Frias, Councilor Wahus Soto, Councilor Tin Isplana, Councilor Sheila Benson, Councilor Ryan Ilyana. At ganoon din po sa mga barangay chairmans po natin sa siyudad ng Parañaque sa District 1, sa Baclaran, si Honorable Chairman Jun Saide, sa Barangay Tambo, Chairwoman Jean Quezon, at sa Dungalo, si Chairwoman Marilyn Burgos, at sa Santo Niño, si Honorable Chairman Janico, at sa Barangay Vitales naman ay si Honorable Chairman Alexander Alvarez, at sa Barangay Luerta, si Chairman P.A. Velasco, at ganoon din po sa San Dionisio, si Honorable Chairwoman Eva L. Olivares, at sa San Isidro, si Chairman Noel Haplos. At sa District 2 naman po, tuloy lang. Sa District 2 naman po, si Chairman Paul Casale ng San Antonio, Honorable Chairman Jeremy Marquez ng Barangay BF Homes, Chairman Ian Aguilar ng Marcelo Green, at Ian Aguilar ng San Martin de Porres, at Delma Singson ng Don Bosco, at Don Bosco, si Honorable Chairman Mario L. Jimenez pala ng Don Bosco, at sa San Valley po naman ay si Honorable Chairman Chucky Cortez, at sa Barangay Mirville ay si Honorable Chairman Ad Bernabe, at sa Barangay Munwok po naman ay si Honorable Chairman Jean Ke. At sa Congressman po naman natin na nanalo sa District 1 ay si Honorable Congressman Eric L. Orvares, at ang ating nanalong City Mayor ng Parañaque, si Honorable Mayor Edwin L. Orivares, at sa District 2 naman po si Congressman Brian Yamson o Yamsuan, at si Vice Mayor Benjo Bernabe. Ayan. Yan po ay galing. Yes sir, magandang gabi. Yes sir, sa kasalukuyan po live po tayo sir. Tawag po ako sa iyo sir, saglit lang po. Yes sir. Hello sir, hello. Tawag po kayo sir, mga 5 minutes sir. Thank you po. Ayan tumawag po ang ating Police Staff Sergeant Romeo Di Makulangan. Magandang Di Makulangan. So maraming salamat sir. At tayo po ay kasalukuyang live na live po tayo sa ating programang Media Patrol. Okay, so malapit na po tayo magtapos. Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan po sa ating mga kasama po sa Calabarzon, maging dito po sa lugar ng Kamanaba area. And of course, diyan po sa ating mga kaibigan sa province of Quezon, maging diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, mga Manoy, mga Manay. Diyan po sa ating lugar ng
Naga Pilio Campo Gua, Tigaon Gua, San Jose, diyan po sa lugar ng Lagunoy, Karamuan, maging sa presentasyon, mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indugabos, at narinig po naman ninyo yung Senate Bill number bla bla bla, na kung saan ang ating pong Kasoriko po, Raitila, magiging maayos na po ang serbisyo ng ating electricity, diyan po sa nabanggit na probinsya, dahil ito po ay magkakaroon po ng additional na pundo para mapaayos ang serbisyo ng Kasoriko por diyan po sa lugar ng partido area. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaswar Latam, na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay June 9, 2025. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Paranaque, Netrejo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netrejo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netrejo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netrejo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netrejo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar